kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawang pong trabaho siya. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama. Sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng Baguio. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. Maraming salamat po, Sir Juni. Thank you, ma'am. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dun po sa naging testimonya ng dating security aide po ni Kong Zaldico na si Orly Guteza, implicating po former Speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo, dun sa flood control anomaly, saying na siya mismo yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera na kung tawagin po nila ay basura. Muli, ang nais ng Pangulo, lahat po na magtetestigo, ay makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. At dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. At katulad nga nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? So pero muli, ang lahat ng ebidensya, kung ito man ay lahat ay makukumpleto, yun po ay tatanggapin at kailangan lamang pong ibigay sa ICI at hindi naman po makikialam ang Pangulo dahil nga po mayroon na po tayong isang independent commission to investigate on this matter. Yusek, follow-up question lang po. Ito po bang nangyaring ito sa hearing ng Senate ay they're trying to implicate din po ang Pangulo by implicating Speaker po dun sa flood anomaly? Wala po tayo nakikitang gano'n. Napakalayo po ng ganong klaseng opinion. At hindi po magpapaimbestiga ang Pangulo maliban lamang sa ibang mga obstructionist na ang nais talaga ay sirain lang ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good afternoon, Yusek. May we have Malacanang's reaction to Gutez's statement that the Aguada residence just across this building is another drop-off point for former Speaker Martin's alleged kickbacks? Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po. At hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Follow-up lang po, will the admin renew Maynard Ngu as Special Envoy to China for Trade, Investment, and Tourism? Kasi po, Yusek Bernardo also dropped Ngu's Cork Wine Bar as where they met to discuss insertions po. Muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at matunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila tumutugon sa kanilang pagiging public servant, dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, BZBB. Good afternoon, ma'am.
Kanina po sa event ni Presidente sa Palasyo, may nabanggit po siya na plano ng pamahalaan na amyendahan yung 4Ps. Anong aspeto po ng programa ang nais na maamyendahan? Opo, sa ngayon po kasi, ang lumalabas po sa rule na po na ito ay hanggang 7 taon lamang ang pagbibigay ng ayuda sa mga miyembro o benepisyaryo ng 4Ps. Ang balak po nila ay matanggal itong 7 taong period na ito, at magkakaroon lamang po at i-strengthen yung case management, at kung halimbawa po hindi pa po nila kayang gumraduate sa katapusan ng 7 taon, ay mananatili pa rin po ang pagtulong sa ating mga kababayan na nasa ilalim po ng 4Ps. Pero mas mabuti po at mas gugustuhin po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging benepisyaryo ng 4Ps ay makagraduate, dahil ibig sabihin po nun ay umaangat ang kanilang buhay. Pangalawa po, isasama na rin po as member of Advisory Council ang DSUD para sa pabahay, pati po yung pong first 1,000 days na monitoring, kasama na rin po ang mga batang 0 to 2 years old. Kasi dati po nag-i-start po kapag ka po 3 years old hanggang 18 years old. So kasama na rin po yung 0 to 2 years old. Thank you, ma'am. Sunod mula kay Christian Yuzores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Despite the report po that Congressman Zaldico is in the US para po sa pagpapagaling, may mga nag-leak po sa social media ng supposedly itinerary ni Congressman Ko going to Spain and Singapore. May plano po ba ang government na makipag-ugnayan sa mga counterpart na government and agencies sa ibang bansa para po mapauwi si Congressman Ko, just in case po na hindi pa rin siya umuwi doon sa itinakdang deadline ni Speaker Bogie D? Kasalukuyan po ay meron pong ilbo na nakalabas po para kay Representative Zaldico. Kaya po namomonitor kung saan po siya pumupunta. Pero ayon po sa DOJ, nakausap po natin, since meron pong investigation sa Senado, mas maganda po kung sila po mismo ang magre-request ng Blue Notice. At maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice, at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senadong kumilos dito. Sunod, Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, recently itinalaga po si dating SC spokesperson Attorney Brian Kitosaka bilang executive director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Liliwanagin lamang po natin, no? Ang pagpili po kay Attorney Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo, dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili. Nung ito po ay napili na po ng ICI members, yun naman po ang kinonsidera, kaya po ito na-appoint ng Pangulo. Okay. Ma'am, another matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong, dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator, since mayor din po siya ng Baguio, that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong, at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga, at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG, dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay
special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawang pong trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Umakinan matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that, if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na nai-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit siya mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Thank you. Sunod mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, just a follow-up question. Since na-mention na po yung Pangulo yung nagpa-start ng investigations, ano na po yung update doon sa lifestyle check? His order to conduct a lifestyle check, not only on himself but on other executive officials. Most probably po magkakaroon po tayo ng memorandum. Hintayin lamang po natin by next week. Na may we know kung sino-sino po yung at least yung first salvo, yung first batch na mailalabas dito sa memorandum. Hintayin na lamang po muna natin sa ahensya na kanyang pag-uutusan. I'm sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier. Sabi niya lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation. Where else could he be placed within the ICI if not as special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team. At muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung nako-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Sunod, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, clarification lang po if Maynard Ngu still sitting as a special envoy to China. Again po. Kung siya pa rin po yung special envoy to China po natin. Hingi po natin yung pinaka-update at pag mayroon na po akong update, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you po. Tuesday, New DCWB.
Ma'am, follow up lang kay Mayor Magalong. Ibig sabihin po ba, sabi nyo kanina, parang kung makikitang may conflict of interest, so ililipat siya. Sabi ni Kat, kung saan pa ba siya pwedeng ilipat? Or may possibility din po ba na bawiin na lang yung kanyang appointment as a special advisor at palitan siya ng iba para maging klaro ang lahat? Depende po yan sa aaralin po ng legal team. Kung yan po ang mas nararapat, para nga po hindi makompromiso yung independence ng ICI at hindi po magkaroon ng violation ng anumang batas at ng konstitusyon, tingnan na lamang po natin kung ano po ang magiging solusyon at resolusyon ng legal team. Thank you, ma'am. Is it clear? Maraming salamat.